So hi guys, welcome back to my channel. So for today's video ay pupunta po tayo sa Daang Katutubo. Yes, tama po yun. So from Cavite City to Aguilar, Pangasinan, ito po ay ang travel time is 7 hours. So maaga po ako umalis. Siguro by 2 o'clock umalis na po ako. Then dire-diretso na po yun. Papuntang Pampanga, Tarlac. So by 6 o'clock, nandun na po kami sa may Tarlac. So, mas masarap bimahe pag maaga pa kasi walang traffic, hindi mainit. So, medyo ma-enjoy nyo pa yun. So, napaganda ng sunrise kung mapapansin nyo. So, mamamangha kayo. At ang amoy ng simoy ng hangin fresh pa kasi wala pang mga pagpucho. So, pagdating po sa Tarlac, dire-diretso lang po yan. Ignacia, then San Clemente. So, from here, kailangan po natin mamili for the camp. So, bumili kami ng pa-adobo doon sa camp. Yun po ang ulamin natin for the whole day. So, yan po, ang daan papunta sa Aguilar, Pangasinan, Daang Katutubo. It's so majestic. So, una pa lang makikita mo na ay hindi sayang ang pagod ng paggagala ni Tinay. Actually, hindi mo mararamdaman yung pagod pag ganitong scenery yung makikita mo. Talaga naman, ay, na lang. Parang ayaw mo na talaga umuwi. Tama ang bini. So after that, kailangan po natin magpatuloy na ng biyahe para makahanap tayo ng spot kung saan tayo magka-camp. So haba naman talagang binabaybay mo ang kalsadang ito, wala kang magagawa kundi sabihin maganda. Sobrang ganda. Wala akong ginawa. Dito sa helmet ko kundi sumigaw, oh shit, ang ganda nito. Ang ganda niya talaga. Tama-tama yung sinasabi nila na hindi mo ma-appreciate yung bagay hanggat hindi mo siya nakikita with your own eyes. So, medyo malayo-layo pa ang tatakakin bago mapuntahan o bago makakapunta doon sa ating spot. So dahil po Sabado ito, Sabado and Sunday, medyo inaano na namin na maraming tao dahil nga weekend. So may mga tao pero hindi siya ganun ka-crowded. Shout out kay Derek Gino, kay Clyde, ako si Clyde at yung Team Stokwa. So kayo yung mga nag-inspire na pumunta kami dito. Talaga naman mga raw camping. So kayo napapalo ang Tinay. So pagdating dito, yan na po, yung tinatawag na parang sinasabi nila na yung daanan na walang hantungan. Kasi hindi pa siya nagagawa. Actually, hindi ko alam kung magagawa kasi apakatarik, apakataas. So minsan ma-amuse ka na lang kasi may mga sasakyan na nakakaakyat doon. Ang galing talaga nila. Kaya hanga ako kala Sir Gino. Talaga naman. So, nandito na po tayo sa spot kung saan yung edge na po nung road.
So, kung mga nakakapanood kayo ng ibang vlog, ito na po yung walang tagusan yan. Hindi pa tapos yung pinakadaanan. So, yan yung pinaka-end ng road. So, dyan na po. So, bababa po ako para tignan. Ay, diba? So, apakasarap. So, konti lang po yung mga tao kung napapansin mo. So, hahanap po tayo ng spot. So, ito po ang pinaka-surrounding. Yan, di ba? So, ganda. Talaga. Si Martin, 12 years old. Ngayon, try natin bumaba. So, yan. Simula na. Sana kaya ng araro ni Martin. Huwag sumapit. So, pag ganito, dahan-dahan lang. Then, ang technique ko, hindi ko alam kung yun talaga ang tamang technique. Pero ang ginagawa ko ay, usually, ang pangunahan lang na brake ang ginagamit ko. Tapos, alalay lang yung likod. Kaya mo yan, dahan-dahan lang. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, tabi-tabi po, tabi-tabi po. Hindi po. So, dahil po low bat ako at wala na akong power bank, pinicturean ko na lang po. So, yan. Papi ako nakakuha ng mga picture from my digicam. So, mahalaga mga digicam niya. So, for capturing pictures. So, ganyan. Diyan ko nakuha yung mga yan. So, napakaganda ng view talaga. Sobra. Worth it po talaga. Kung mapapansin. So, doon po nagtatapos. So, next time, mas detailed ang gagawin ko. So ngayon, ang gagawin na lang namin is appreciate yung pinaka-view na makikita namin. Kasi uuwi na kami. So, mga 9 o'clock po ito ng umaga. Late na, nag-get up. So, napakaganda. Kaya ang daming stopover.
So, bye guys. Thank you for watching. Hope to see you on my next vlog. Bye!